Yo, hello guys! Today we're going to IKEA, or sometimes they call it IKEA. At ayun na po, nandito na po tayo mga kaibigan. Pasukin na natin ang IKEA, or sometimes it's called IKEA. Ito isa sa mga kinakaaliwan namin puntahan dito sa IKEA mga setup ng mga bahay. O kung may balak ka magtayo ng bahay, magkakaroon ka ng idea sa mga setup. Diba? Sana mong simple lang yung mga yan, pero good luck sa presyo. Ayan. Joey, ba't ka ba umiiyak? Uy, why are you crying? Just enjoy the scenery. Mag-enjoy ka lang, huwag kang mag-iyak-iyak dyan. Dito kami sa may living room area. Ano bang hinahanap natin? Make room for love. Retreat to an intimate and cozy setting with comfy curl up together seating. Naks, may nalalaman pang ganun eh. Ayan, pero totoo naman, di ba? Ang ganda ng setup. Na romantic. Sabi dito, create your dream room for just $1,080. Tingnan natin kung ito yung binabanggit niyang $1,080. Hindi ko lang sure kung yan yun kasi mukhang more than that. Tignan mo nga yung stand na yun kung magkano. Pansin ko lang itong mga setup na mga pinapakita nila, it's more urban or modern type. So applicable to sa mga condo type, mga maliliit na spaces. Kasi parang ganun yung pinapakita sa mga designs na nakikita ko. Andito naman tayo sa ground floor. Pinapakita yung mga gamit pang kusina, kitchenware. Karamihan ng mga product dito sa IKEA, produkto nila. At kung di ako nagkakamali, mag-o-open na ang branch natin sa Philippines by end of 2020. So abangan nyo yun. If I'm not mistaken, that branch will be the biggest in the world. Kaya abangan nyo. Ay, ito pala yung bedsheet mismo na binili namin. Hanggang ngayon ginagamit namin more than a year na. Matibay, malambot, comfortable. Alam nyo ba, nung una nakapunta kami sa Singapore, sa unang branch na IKEA na napuntahan namin, napansin namin may mga natutulog katulad niya, no? Walang sumisita, walang nagagalit. Kaya pansin nyo lahat ng mga bed dito, hindi siya maayos, gulo-gulo kasi merong mga humihiga dyan. Meron pa nga natutulog, kung hindi ako nagkakamali, may nakita ko sa YouTube. Parang challenge nila, matutulog sila dyan for hours. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Pero malamang sa malamang, kung gano'n ang mangyayari sa Pilipinas, maraming magte-take advantage. Diba, tignan yung mga kama, hindi siya nakaayos. Itong store pala napuntahan namin, dito sa may California siya located. Hindi siya nagkakalayo sa setup doon sa Singapore. Ngayon, kung dream mong mag-build or magtayo ng sarili mong bahay at wala kang idea kung paano at saan ka magsisimula, IKEA is a good starting point kasi marami kang makikitang inspiration dyan, designs na pwede mong kopyahin or pagandahin pa. Yung mga iba namang ganito, mga kids section, kung papansinin nyo, gulo-gulo na siya kasi pinaglalaroan din ng mga bata, which is okay lang din sa mga staff.
Pero talagang pinunta namin dito, naghahanap kami ng small table with chairs para sa anak namin na pwede niyang gawing paglaruan niya, kung saan siya pwedeng mag-painting, mag-drawing, or kumain na rin. Plastic lang ang hinahanap namin. Ayaw namin ng medyo bulky or big kasi maliit lang yung tinitirahan namin eh. Zoe, do you like your table? Ha? Yes. Ang sakto na. Diba sabi nila para sa anak mo gagawin mo. Sa iyo, Zoe. Hindi ba masyado? Naku po, tuwan-tuwa na naman, may nakitang toys. Zoe, you go there inside there, oh. Ano na, pumasok na. Mahal, ito na lang bilhin mo kay Joe. Ito tsaka yun. Zoe, be careful. Kung gusto mo naman medyo may pagka-garden or gubat yung theme ng bahay mo, meron din dyan. May benta rin sila katulad ng mga yan. Oh. Ngayon, nandito naman tayo sa ground level. Puntahan natin yung area ng para sa kitchen, garden, bathroom, mga bed sheets, and carpets. Tara, puntahan natin. So, halo-halo ang benta dito eh. Parang one-stop shop. Kompleto na. Kung gusto mong kargahan yung bagong-bagong bahay mo at ayaw mo nang magtingi-tingi sa iba't ibang lugar, makakatipid ka ng oras pag ganun kasi nandito na nasa isang lugar na lang yung gusto mong kuhanin na ilalagay mo sa loob ng bahay mo. Kompleto yan eh. May panluto, katulad yan. Personal experience naman, meron din kaming mga gamit na galing ng IKEA, and I should say na in fairness, matibay ho sila, hindi ho sila sirain. Yan. Pagdating naman ho sa presyo, kung tatanungin niyo ako sa presyo, may mahal, meron ding mura. Depende ho yan sa gamit na kakailanganin nyo sa bahay ninyo. Ayan, buong floor. Puro kitchenware. Kung magbubukas man kung matutuloy yung magbubukas sa Pilipinas, sigurado yan, dadagsain niya ng mga tao. Sarap mamili, no? Kaso hanggang sarap lang, wala namang pambili. Tingin-tingin lang muna tayo. Total wala namang kaming sariling bahay. $18-piece dinnerware set. Magkano? $50 or nasa 2,500. Yan yun. Mura siya.
Sa part to ng floor, ito yung mga bed sheets, mga comforter, pillowcases. Ito yung isa sa mga gamit namin na nabili namin ng IKEA. Yung bedsheet namin, comforter. Napakalambot. Tsaka hindi talaga siya sirain. Hanggang ngayon, yung nabili namin wala pa rin punit. Eto guys, papatunayan ko sa inyo na pwedeng humiga dyan na walang nagagalit or walang sumisitang staff sa amin. Paakyatin ko si Zoe at mag-observe tayo. Tingnan natin kung may lalapit na staff. Tingnan nyo, nakasapatos pa si Zoe niya na hindi ko pinatanggal. Sige, help kita. Go, go, go. Oh, up, up. At eto na, after 5 minutes of staying there on the bed, wala pa rin nagagalit o wala pa rin lumalapit sa amin na staff. Hinahayaan lang talaga kami. Diba? Itong part na to naman, yung mga gamit pang palikuran. So, sa toilet mo, kompleto yan. Nandito siya lahat. Pati yung mga faucet na mga ganyan. No? Iba-ibang design yan. Yung mga foot rugs, towels, andyan yung mga yan. Alam nyo guys, isa sa mga sikreto na nakakaganda or nakakagwapo ng bahay is yung mga pillow sa loob ng living room mo or sa bedroom mo. Andito din, iba-ibang klase ng pillows, kompleto yan. Depende yan sa theme or gusto mong palabasin na mood ng bahay mo, pwede kang pumili dyan. Sa part naman na to, yung mga different types of carpets, kung mahilig kayo sa carpets, and kung naghahanap ka naman ng high-end na mga carpets, ito mga Turkish rugs. Alam ko mahal itong mga to eh. So itong section lang to na to, puro Turkish style na mga carpets. Yan. Sa part naman na to, it's all about lighting effect. So different type of bulbs, bulb moods, and so on and so forth. Meron din yung mga lamps, mga ganyan. Tignan nyo to may papakita ako sa inyo. Syempre, hindi dyan mawawala yung mga kandila. Diba? Mga Pilipino, mahilig sa kandila eh. Yung mga pinangregalo natin.
gift for all seasons yan eh. Sa kasal, sa birthday, sa patay, Christmas, New Year, name it. Kandila, hindi mo nawawala yan. So maraming kandila dyan pagpipilian. Hindi ka maubusan ng regalo dyan. Yan sa mga kinakahiligan ng asawa ko, mga flowers. Hindi ka naman dali. Alam mong totoo eh. Alam mong totoo pag tinitignan mo. Para siyang totoo pero they're all fake plants. Yan, yung mga yan. So, ito, itong part na to, kung ano yung mga nakita mong furniture sa taas. May mga code yan eh. Each gamit or furniture na nakita mo. Punta mo dito sa baba. Kukunin mo, pick upin mo. So, self-service yan. Tingnan nyo kung gano'n kalaking warehouse yan. So, malapit na kami. Andito na kami sa may warehouse area. Self-service. Pipick upin namin kung ano yung napili naming laruan para kay Zoe. Hanapin namin, pick up, punta sa counter, then tapos na. I don't know if ganito ang magiging setup sa Pilipinas. Siguro meron pa rin mga nag-a-assist. Look at that! Nang dami-dami, siksik, liglig, umaapaw. Ba? Dami. Sobrang dami nilang benta. Hinahanap namin nandun sa may aisle 27. Doon pa. Tara, punta tayo doon. Makauwi na. Aisle 27, bin 25. Ayun, nahanap na rin namin. Yung nahanap namin. Dalawang chair. Did you see a chair? Saan? Okay, based doon sa research ko, magbubukas ang IKEA Philippine branch by end of 2020. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon-ipon na kayo para mabili ninyo lahat ng gusto niyo bilhin pag nag-grand opening yan. Kasi tiyak yan, dudumugin yan na maraming tao. So yan na yung mga pinamili namin at magkakaroon na kayo ng idea kung ano magiging laman ng IKEA Philippines.